Pasintabi naman po sa mga nanananghalian, ilang nagtitinda po ng yelo ang nasita ng mga otoridad dahil sa isyu ng kalinisan. Nadatnan kasi nila ang mga pinaglalapagan po ng yelo na napapaligiran ng basura at malapit pa sa kubeta. Balitang hatid ni Oscar Oida. Pag ganitong napakainit ng panahon, kanya-kanya ng hanap ang Pinoy ng pampapresko. At isa sa mga paborito, halo-halo. Ayos. Dito sa Maynila, bawat kanto yata, may nagtitinda ng halo-halo. Nakatatlo, apat, hanggang 5 baso kami nito sa maghapon. Lalo sa panamamasada. Talagang halo-halo kailangan namin sa tindi ng init. Pero wait a minute, nakakasigurado ka bang malinis at ligtas ang iyong pamatid-init? Ang gusto natin po ay from safe sources manggaling yung tubig. Marami pong sakit na makukuha, yung tinatawag natin food and waterborne diseases. Nagkakos po yan ng diarrhea and also stomach upset. Nag-iinspeksyon ang Manila City Health Office sa mga distributor ng yelo para matiyak na hindi kontaminado. Kaso, unang tindahan pa lang na pinuntahan, bagsak na. Ang pinaglalapagan ng mga yelo, napapaligiran ng mga basura, malapit pa sa kubeta. Kamukha yan, sewage yan. Saan galing yan? Galing yan sa CR eh. Oh, sewage yan. So, point of contamination is, pupunta yung mga bacteria sa yelo. Nasita rin ang katabing tindahan. Toxic substance yan, dapat malayo yan. Hindi dapat nalalagay yan dyan. Ha? Mamaya may pumapatak-patak dito, toxic yan. Sino ninigarilyo? Ba't may sigit na ubos sa sigarilyo dyan? Ha? Dapat wala yan. Ang mga panindang yelo, hindi raw dapat sumasayad sa flooring. Kasi yung bakterya nga, gumagapang yan, lalo na pagka ganyan mga basa. Wala pa umanong health certificate ang mga empleyado at nang inspeksyonin ang kanilang mga kamay. Tingnan mo yung mga kamay. Naku, may lining, ha? May lining. Hindi pwede ganyan, ha? Dapat malinis. Para wag hindi magkaroon ng lining, dapat maigsi. Binibigyan ng Manila City Health Office sa mga nasita ng 5 araw para ayusin ang kanilang mga tindahan. Kung hindi, posible silang ipasara. Oscar Oida, GMA News.